Hallelujah, 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 Hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw samantalang nananalangin mag-isa, si Jesus lumapit sa kanya ang kaniyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos." Sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kaniyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man, at sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan at ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig po natin na tinanong ni Jesus Nazareno ang kaniyang mga alagad kung sino at ano ang pagkakakilala ng mga tao sa kanya. Sinabi ng kaniyang mga alagad na may nagsasabing si Jesus Nazareno ay si Juan Bautista. Yung iba sinasabing siya si Elias. At yung iba naman naniniwala na siya ay isang propetang nabuhay mula nung una. Subalit, tanging si Simon Pedro lamang ang nakabatid ng katotohanan tungkol sa ating Panginoon. At sinabi niyang, "Kayo po ang Mesiyas ng Diyos." Kaya nga po mahalaga ang pangunawa at pananampalataya
kay Jesus Nazareno bilang Mesiyas at anak ng Diyos. Nakilala ni Pedro si Jesus Nazareno bilang tunay na Mesiyas, hindi dahil magaling siya, hindi dahil matalino siya, hindi dahil sa sarili niyang lakas, kung hindi dahil ang puso niya marunong makinig at may puso siyang laging handang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang naghayag nito kay Pedro ay mismong ang Diyos Ama. Uulitin ko, bakit nakilala ni Pedro ang kalikasan ni Jesus Nazareno bilang Mesiyas ng Diyos Ama? Ito rin ay dahil sa grasya ng Diyos. Hindi dahil sa sariling kagalingan ni Pedro. Kung hindi tinanggap ni Pedro ang grasyang mula sa Diyos, naging bukas siya sa pagpapala ng Diyos. Kaya nga mahalagang itanong natin sa ating sarili, kung talaga bang kilala natin si Jesus o kilala lang natin ang tungkol sa Kanya. Magkaiba po ang sabihing kilala ko si Jesus at kilala ko ang tungkol kay Jesus. Kapag po sinabi nating kilala o alam ko ang tungkol kay Jesus, ang pagkakakilala natin sa Kanya, ibig sabihin hanggang sa isip at kamalayan lang natin. Maaaring eksperto ka sa pagkakakilanlan kay Jesus dahil nag-aaral ka ng Biblia. Nabasa mo ang mga tungkol sa Kanya dahil mahilig kang magbasa ng libro at katesismo ng simbahan. Maaaring nakilala mo siya sa pamamagitan ng pagteteolohiya at masusing pag-aaral ng kaniyang buhay. Ngunit sa bandang huli, kilala mo lang ang tungkol kay Jesus. Ang pagkakakilala mo sa Kanya nanatili hanggang sa isip mo lamang. Iba rin ang sabihing kilala ko si Jesus Nazareno bilang aking Panginoon, tagapagligtas, manunubos, at kaibigan. Dito ang pagkakakilala kay Jesus ay mas malalim, mas matindi. Dala na rin ng ating karanasan at pakikipag-ugnayan sa Kaniya. Nakilala mo si Jesus sa iyong pag-iisip, tumagos sa iyong puso at tumagos din sa iyong mga kamay. Kung nakilala mo si Jesus bilang Panginoon, abay nararapat lamang maisabuhay mo ang pagkakakilala sa Kanya. Siya ang dapat nating sambahin at papurihan. Kung nakilala natin si Jesus bilang tagapagligtas at manunubos natin, dapat hindi tayo natatakot sa gitna ng pagsubok at unos ng buhay dahil alam natin na bilang tagapagligtas, hindi niya tayo pababayaan. Kung nakilala natin si Jesus bilang ating kaibigan, dapat kakausapan natin lagi siya sa pamamagitan ng ating pagdarasal at pagdalo sa banal na Eucharistia. Kung nakilala natin si Jesus, higit sa lahat, nasasalamin siya sa ating buhay sa mga ebanghelyo
na ating napakinggan. Kung kilala natin si Jesus, nararapat sundan natin ang kaniyang mga yakap. Marunong tayo dapat magtiis, magsakripisyo, at magmahal dahil para sa atin, hindi lang sa ating pansariling kapakanan, kung hindi para sa kapakanan ng iba. Kung kilala natin si Jesus, nararapat lamang mabuhay tayo tungo sa landas ng kabanalan at hindi katiwalian. Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan na ang tunay na pagkakakilala kay Jesus ay hindi dapat nananatili sa isip lamang. Dapat dumadaloy ito sa ating puso at tumatagos sa ating mga kamay o yung tinatawag nating pagkilos. Ang ibig sabihin nito, ang pagkakakilala natin kay Jesus dapat makita unang-una sa ating tamang pamumuhay. Pangalawa, sa mabuting pakikipagkapwa-tao. Pangatlo, sa kagandahan ng ating pag-uugali. At panghuli, sa ating ibayong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Upang sa gayon, kagaya ng aking nabanggit kanina, masalamin mismo sa ating buhay, sa ating pagkilos at paggawa, ang mapagmahal na mukha ni Jesus Nazareno. Ang ating pagkakakilala sa Kanya ang dapat magbigay ng tamang direksyon sa ating buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway sa palagi nating pagdarasal at pagdidibusyon, tunay nating nakikilala si Jesus Nazareno, hindi lamang sa ating mga isip, kung hindi sa ating kalooban at sa mismong pagkilos at paggawa natin ng kabutihan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.